Sa pagsisimula naman po ng pamahagi ng second tranche ng Social Amelioration Program, makakusap naman natin si Undersecretary Rene Glenn Pahe ng Department of Social Welfare and Development. Magandang araw po, Yusek. Magandang umaga po at magandang umaga rin sa at mga taga-subaybay. Opo. Yusek, unahin ko na po yung tanong ni Ara Perez ng ABS-CBN para po sa DSWD. Ano na daw po yung update nyo sa na-discovering 22,000 duplicate SAP beneficiaries? Paano po ito inaksyonan ng DSWD at assurance sa publiko hindi na po ito mauulit? Ito po yung sinasabi natin na paulit-ulit na pinaiigi po ng DSWD ang pag-validate o yung pag-proseso sa deduplication. At ito nga po napag-alaman natin. Sa ngayon po, ang mga tala ng mga nalaman nating na-duplicate ay pinagbigyan natin alam sa mga kinaukulan, lalo na sa mga LGUs upang sila ay makagawa ng aksyon at either mabawi o maitala ang mga pangalan na ito. Kung ito naman po kasi ay mga regular beneficiaries natin, katulad ng COTIS, ay mababawi po natin sapagkat hindi naman natin isusunod yung kanilang kabayaran sa mga buwan na darating. Kung anong halaga yung naidoble sa kanila ay mababawi po natin. Yun naman pong hindi kasapi sa COTIS, ang LGU naman po ang tututok sa kanila sapagkat yun po naman ay nasasakupan nila. Opo, mula pa rin kay Yusek, mula pa rin kay Ara Perez, ano na daw po update sa distribution ng second tranche ng SAP? Ilan na po ang nabigyan at saan daw po itong mga areas na ito? Sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin yung pamamahagi natin sa mga areas na nabanggit. Lalo na naumpisahan po natin yan nung isang araw yung sa Benguet, sa Baguio. Ganun din po ang nakatutok natin sa Caraga, Region 5, sa Davao Region. At dire-diretso naman po, tuloy-tuloy naman po ang ating pamamahagi base doon sa ating Joint Memorandum Circular 2 at ito po yung mga area na tinatarget natin. Yung NCR, Region 3, except Aurora, Region 4A, Benguet, Pangasinan, Iloilo, Province, Bacolod, Davao City, Albay Province at Zamboanga City. So, ngayon po naiibigay na natin doon sa mga na-validate na waitlisted ang kanilang mga benefits. Opo, nagpadala ng katanungan ng ating kasamahan po mula sa media na si Chris Jose ng Remate, Remate Online. May polisiya po ba daw ang DSWD na ipakuha po sa barangay official ang SAP form mula po sa beneficiaries nito? Yung SAP na nakakuha na ng first tranche, di ba po yung form na yon na ginamit na basihan para malaman kung beneficiary siya o hindi po ang isang tao para naman po sa pagkuha ng second tranche ng ayuda manually? Hindi ko po gaanong naunawaan kung paano yung daloy ng tanong niya. Ang tinatanong ko ba ay ibibigay ng beneficiary yung kanyang SAP form? Hindi po, ang tanong po niya, yung pong nabigyan na ng ayuda sa first tranche, yung pong meron ng application form ng SAP, ay basihan na daw po yon para yung mabigyan din sila sa second tranche. Tama po. Kapag nakapag-register sila at nabigyan sila sa makatuwid, sigurado po tayo na sila ay eligible beneficiaries at kung sila habang sa panahon nitong second tranche ay nasa mga lugar na nabanggit ko. Ibig sabihin ay nakadeklarang ECQ pa yung kanilang lugar, sila po ay dapat mabigyan ng ayuda sa second tranche. Opo, Yusek, this is Aljo Bendijo.
Last week, nagsimula na nga yung distribution ng pangalawang bugso ng Social Amelioration Program, itong SAP. Meron pong 11 mga lugar na kasali po sa pangalawang bugso. Ano ba ang naging basehan ng DSWD sa pagpili po ng mga lugar na pamamahagian po ng ayuda, Yusek? Ito pong 11 lugar na nabanggit ko kanina na nadeklarang ECQ ay ayon sa memorandum mula sa Office ni Executive Secretary dated May 2. At ganoon din po, meron din Executive Order number 112 Series of 2020 na nagsasabi ng mga lugar na ito na idinideklara na patuloy silang sumasailalim sa Enhanced Community Quarantine. Yun po ang naging basihan ng mga ahensya ng napaloob sa Joint Memorandum Circular. Opo, follow-up po sa estimate ng DSWD, Yusek, ilang individual ba ang inaasang makakatanggap ng ayuda mula sa pangalawang bugso o second tranche ng SAP? Humigit kumulang nasa 13 plus million po yung unang ating nasantalaan. Ngunit hindi pa po dito kasama yung mga ibang listed na makakatanggap pa muli ng ayuda para sa second tranche. Opo, paano po natin mas paigtingin pa yung pagsusuri ng DSWD sa listahan upang maiwasan ang pagka-doble-doble ng mga nakatatanggap po ng ayuda? Sa tulong po ng ating mga local government units at sa tulong din po ng mga computer applications natin ay nadiduplicate po. Ang i-duplicate po ay gagawin sa buong region at ipapaghambing-hambing yung mga beneficiaries natin kung may nadoble, kung may dobleng pangalan, birthday at address. At ganoon din po, ang pagkatapos nito, kung kakayanin ay sa national deduplication pa po. Sapagkat maaring may mga ibang rehiyon na nakakuha sa NCR sa iba pang rehiyon din. Kung kaya't kailangan po na ang tawag po namin na ipinagbabangga-bangga ang listahan, lalabas dito kung sino ang mga nadoble. Or meron din po na yung listahan mula sa DSWD na tumanggap ng SAP, maaari din pong tumanggap din siya ng ibang benepisyo mula sa Department of Agriculture, sa DOLE, at sa iba pang ahensyang nagpapatupad din. Kung kaya't ito rin po, ibinabangga rin po natin ang mga listahan na ito sa isa't isa at nalalaman natin, lumalabas kung merong nadoble. Paano po makakapag-rehistro ang isang pamilya, Yusek, sa Relief Agad app kung wala silang cellphone o namang uri ng gadget na maaaring magagamit nila sa pagpaparehistro? May mga alternatibo po bang nakahanda para dyan ang inyong kagawaran, DSWD? Tama po, tulad ng nabanggit ng dati, maaari na gamitin nila ang cellphone ng kanilang anak, kamag-anak o yung medyo close sa kanila at mabibigyan nila ng tiwala. At itong number na po ang mai-rehistro at dito rin po magpapadala kung available at kung valid yung kanilang mga registration. Ganon din po ang manual payout po o yung ginagawa nating house to house ay itutuloy pa rin po. Lalo na po para sa mga senior citizens natin, sa ating mga PWD, para mas convenient ito sa kanila. Hindi na sila pipila, hindi na lalabas at maiwasan pang madagdagan ang exposure sa COVID. Opo. Yusek, ano naman daw po yung assistance ang ibinibigay ng DSWD sa mga kababayan natin stranded doon sa iba't ibang lugar sa bansa? Ang mga LSI po, o yung locally stranded individuals na tinatawag natin, ay ina-address po ang problema na yan ng isang interagency task force, task group po na nakatutok dyan. At kabilang po dito ang DSWD. Ang DSWD po ay nagsasabi ng needs assessment, profiling, at lalong-lalo na ang psychosocial interventions para dito sa ating mga stranded individuals.
Ganun din po, mayroon din pong mga ibang programa ang DSWD na maaaring mai-avail ng ating mga LSI, lalo na po yung ating assistance to individuals in crisis situation. Yun po ay ang mga programa na direktang nakatutok kung pwedeng sinabangan ng ating mga locally stranded individuals. Opo, Yusek, sa kabila ng patuloy na pagseserbisyo ng maraming empleyado ng DSWD, paano nyo po sinisiguro naman yung kaligtasan nila? May naitalabang nagpositibo sa COVID-19 at kung meron man po, ano po yung tulong na ipinaabot nyo sa kanila? Opo, mabanggit ko lang po, may dugtungan ko lamang po yung sa LSI natin, nagbibigay din po pala tayo ng sleeping kits, sanitation kits, para sa mga LSI natin. Sa katunayan po ay mahigit 1,202 LSIs na yung mga natulungan natin sa pagbibigay ng mga kinakailangang bagay na to. Ukol naman po doon sa ating proteksyon, sa ating mga kawani sa DSWD, lalo na yung ating mga frontliners. Kinalulungkot po namin na 11 na sa kawani ng DSWD ang natukoy na positibo sa COVID-19. Ngunit patuloy pa rin po ang ating mga empleyado, ang ating mga frontliners sa pagganap sa kanilang tungkulin. Bilang alalay po sa kanila ay inirefer na natin yung mga infected ng COVID sa mga hospitals at sa mga medical services sa kanilang mga sariling lugar. Ganon din po, nag-issue rin po tayo ng mga PPEs doon sa mga frontliners na talagang exposed. At lahat po ng measures na ginagawa rin ng mga ibang gobyerno, ng ibang sangay ng gobyerno ay ating pinatutupad sa DSWD. Patuloy lamang po ang pag-iingat at sinusuportahan naman po natin sila sa pamamagitan ng pag-issue ng mga PPEs at iba pang mga gamit na makakatulong upang maiwasan ang COVID. Opo, Yusek Rene, taon-taon ay hindi na po bago sa atin ang hagupitin ng mga malalakas na bagyo kung saan ay marami nga sa ating mga kababayan ang naapektuhan ito. Paano po pinaghahanda ng DSWD ang panahong ito? May pondo ba tayo para dito? Ang DSWD po ay talagang katuwang sa mga disaster. Matapos ang initial intervention ng mga LGUs, immediately kasunod po ang mga intervention o ang tulong ng DSWD. Ito po ay merong nakalaan na 1 billion para sa quick reaction fund natin o yung nakalaan na pondo para sa disaster relief, at yung mga field offices naman po natin ay nakahanda dyan at sa taon-taon ay meron din silang kumbaga practice para tumulong sa mga kung anumang sakuna o disaster ang magaganap. Opo, follow up po. Yusek, paano po yung adjustments sa pondo ang ginagawa ng DSWD kung sakasakaling may mga adjustments para matugunan po ang iba pang mga pangangailangan ng ating mga kababayan tuwing may sakuna dito po sa ating bansa? Yan din po ay may nakalaan din pong pondo ang DSWD dyan. Ngunit kung medyo malaki po ang mga kinakailangan, tayo po ay nagre-request pa rin ng budget sa DBM. At karaniwan naman po, dahil alam naman po nila ang kalagayan, ay naibibigay naman po at mabilis naman po itong nakakarating sa mga kinaukulan. Yusek Pahe, sa ilalim po ng community quarantine, marami po nasa kanilang tahanan lamang at prone po sa domestic violence at child abuse. Paano po inaaksyonan ito ng DSWD? Ang DSWD po ay naggagawad ng mga technical assistance sa ating mga front lines. Ganon din po sa ating mga LGUs upang matugunan ang mga pangangailangan o yung mga hinaing ng mga abuse o mga abuses, yung mga ating kababaihan, yung ating mga mamamayan na nakaranas ng pang-aabuso. At
meron din po tayong mga tao, mga kawani na nag-specialize dyan sa psychosocial interventions para sa mga abused women. Nakatutok din po dyan ang ating mga field offices at mayroon po kanya-kanyang mga hotline yan upang madaling maipagbigay alam. At ganoon din po, mayroon din po sa ating mga local government units na mga katuwang ng DSWD sa pagpapahatid ng tulong sa mga abused women natin. Opo, follow-up lang po. So far, may tala ba tayo, Yusek, kung gaano po karaming reports yung natatanggap ng DSWD kaugnay pa rin ng mga ganitong nabanggit na uri ng karahasan? Sa ngayon po, hindi ko po nadala yung numero ngunit ang huling basa ko po ay medyo tumaas po ang bilang ng mga na biktima ng karahasan sa panahon ng COVID, sa panahon ng pandemic at quarantine or community quarantine na nagaganap. Okay. Yusek, mensahe na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po ngayon na ang dami pa rin po nag-aabang sa ayudang ipinangako ng ating pamahalaan. Ang una po nating mensahe ay patuloy po ang ating pag-iingat. Hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na sumunod lang po sa mga naitakdang mga panuntunan upang makaiwas sa sakit ng COVID. At ang DSWD naman po sa kanilang panig ay sinisikap na mapabilis ang pagpapahatid ng ayuda at tinatarget po natin na maipahatid ang ayuda na yan bago matapos ang buwan na ito o para maging specific ay June 25 po yung ating ibinigay o tinakdang deadline para sa ating sarili. Kung kaya't humihingi din po kami ng kaunti pang pag-unawa at makakarating din po yan na puspusan po ang pagtatrabaho ng lahat ng kawani ng DSWD upang maipahatid po ang ayuda. Yun lamang po at patnubayan po sana tayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong panahon. DSWD Undersecretary Rene Glempahe, mabuhay po kayo and stay safe.